Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Isang tulog na lang. Ay, isa't kalahati pala. Isa't kalahating tulog na lang, Marso na. Napakainit ng panahon, maya't maya ang sunog, kaya ingat po sa ating mga kababayan ha. Lalong-lalo na kapag ka nagba-brown out, iwasan po no na mag-iwan ng mga kandila na unattended, no, yung hindi natitingnan, no, i-check po palagi. Dos Kumpanyeras. Saka yung overheating, no, kapag ka po tayo ay nakababad ng gusto ang ating mga aircon, ang ating electric fan, no, siguraduhin lamang po na compatible din yung ating saksakan doon sa requirement ng ating appliance na ginagamit para iwas short circuit or iwas sunog. Dos Kumpanyeras. Hanggang 7:30 po tayo ng gabi, maganda po ang ating talakayan patungkol sa common question na attorney. Paano ba yan? Gusto ko nang ibigay sa anak ko. Gusto ko nang ilipat sa anak ko ang pagmamay-ari ng lupa namin dyan sa kabilang ibayo. Saan ba ako makakatipid, attorney? Sa donation o sa deed of sale? Palalabasin na lang po ba namin na binenta namin para mas madali? O palalabasin ko po na donasyon na lang? Tsaka po, attorney, may humahabol po kasi sa akin. Maganda mailipat ko na para maitago ko sa kanya. Yun pala yun. Dos Kumpanyeras. Yan po ang ating tatalakayin tonight. Magkakaroon tayo ng comparison ng sale at saka ng donation pagdating sa mga buwis. Ano yung mga advantages at disadvantages dito. But of course, with the paalala na kung ano po ang ating transaksyon. No, dapat we do it in good faith. No, at saka declared ang totoong intensyon ng mga partido. Dos Kumpanyeras. Kapag ka po kasi hindi malinaw ang ating intensyon, lalo na kapag nagkaroon ng issue kung ito ay bentahan o kaya naman ay mortgage, babalikan po yung ating kontrata at kung ano ang ating totoong intensyon. Kaya dapat yung ating intensyon ay reflected doon sa mga salaysay doon sa ating kontrata. Dos Kumpanyeras. Yan po ang ating tinatalakay tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At syempre, pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating DZRH News Facebook Live, kayo din sa ating DZRH News Television Facebook Live at sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook Live bilang comment po. Or kung medyo ayaw po rin yung magpabanggit sa inyong pangalan, tumatanggap po ako ng messages sa aking Facebook page, ang Attorney Rina Seco na page. Yun po ang na-access ko sa ngayon. Dos Kumpanyeras. Yun pong sa DZRH Dos Kumpanyeras na messenger, si Attorney Cam po ang may access doon. Dati sumasagot ako dyan noong may access pa ako. I stopped. Unang-una hindi ko na rin po makaya. Dos Kumpanyeras. Wala na po akong masyadong oras para magbabad. So, nagpo-concentrate na lang ako doon sa mga tinatanong. In fact, yung iba pong mga questions na
binabasa ko dito on the air. Yung iba po doon, especially kapag walang pangalan, meaning po doon po nanggaling ito sa mga private messages na pinapadala sa akin dahil syempre ayaw po nilang ma-expose ang kanilang pangalan. Ayan. Dos Compañeras. So magandang gabi po muna sa ating mga tagapakanood, tagapakinig, Ginoong Eli Abanto. Napakainit ng gabi. Oo, mainit po ang gabi kaya dapat iwasan maging mainit ang ulo. Daddy Rewel Resyo, na-miss ko kayo, wala kayo kahapon. Pancho sa Bordo Jr., magandang gabi. At sa aking favorite, pasensya na may favoritism ako eh. Dito lang. Dahil siya po ay, sila pong dalawa ni Kenneth Arevalo ang ating nagsisilbing online production assistant, si Gael Enriquez and of course Kenneth Arevalo. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din po sa inyo, Lizelle Miranda, Moon Beats, Frui Vita sa Angeles, Pampanga, Lizelle Miranda, Gael, Vivian Minay Gocobero, magandang gabi din po, Ray Mancera, si Sandy Tomol, magandang gabi sa iyo, maayong gabi. Si Milena, Charo Abraham, Magdalena Martin, Abigail Enriquez Maricor, Angeles Mami Belen Rivera, Josephine Garimbao, Raymond Botalon, Lynn Zason, si Ray Mancera, at syempre Kenneth Arevalo, Maricor Angeles, Eduardo Narvaez, Jean Salmorin Adriano, gayon din si Tita Ami Miraflor Garcia at Naimbag Arabii, Ma'am Grace Recta. Lahat po ng mga nanonood sa atin, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Dos Compañeras. At syempre, yung question na ito, padala po ito sa akin bilang private message, attorney, gusto ko nang ilipat ang lupa sa anak ko. Sa anak ko, mas makakatipid. Bentahan or sale o donation. Ano po ang pwede kong gawin? Dos Compañeras. Yan po ang sasagutin natin tonight at syempre magkakaroon tayo ng comparison para kayo po ang makapagdesisyon, no, kung ano ang gusto ninyong gawin. Ipipresent ko lang po ang inyong option, ano yung mga advantages at disadvantages at para kayo po ang mag-decide kung ano ang gagawin ninyo. Again, no, the decision is yours, no? Ang importante lang po kapag kayo ay nagdidesisyon, alam ninyo, no, alam natin, no, ang consequences, advantages and disadvantages and the consequences of our actions or decisions. Dos Compañeras. Kaya nga po lagi nating sinasabi, laging lamang ang may alam. Dos Compañeras. Siyempre, ang ating pong talakayan ay batay po sa mga sinasabi ng batas at batay rin po, no, sa mga tanong, no, sa facts na ibinibigay ninyo sa atin. Kung halimbawa po may mga talagang komplikado na ang inyong problema at kakailanganin na ninyong dumulog sa korte, mas maganda po na dumulog kayo ng personal, face-to-face sa abogado para po ma-assess. Dahil alam nyo po kung ano lang yung facts na ibinigay ninyo sa atin, yun lang po ang sasagot natin. At syempre, nag-iiba po, no, ang maaring applicable na legal provision, depende po sa facts na naibigay ninyo. Okay, so ano nga ba ang pinagkaiba ng sale at saka donation? Usually sa sale, may consideration, bentahan, baligya sa Bisaya pa, no? Baligya, binibenta, tinitinda, no? Parang tinda pag personal property, ano, pero ibinibenta, ibig sabihin may bayad sa donasyon. Normally wala naman po itong consideration maliban sa, no, yung generosity ng taong nagbibigay at syempre wala itong bayad. Dos Compañeras. Karaniwan binibigay ito dahil sa pagmamahal, sa generosity, pag-iisip ng pagiging thoughtful o pag-iisip ng kabutihan ng iba. Yan. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nila maliban pa sa walang perang konsiderasyon sa pagdating sa donation, no? Kapaligtaran ng sale na merong pera na involved, no? Ito pong sale or bentahan ay perfected. Ibig sabihin, kapag mo by bentahan, nagkaroon na ng meeting of the minds, no? Identified kung anong binibenta, identified kung magkano ito binibenta at nagkasundo na ang buyer at seller. Kailangan ba na ito ay nasusulat para maging valid? Not necessarily. Bakit? By mere meeting of the minds, no, na perfected na po ito. Samantala, no,
kapag ka po nagkaroon na ng partial na compliance. Halimbawa, yung isa nagbigay na ng down payment o kaya binayaran na ng full o kaya itinurn over na ang possession ng property habang yung isa hindi pa nakaka-comply, pwede pong i-demand na mag-comply ang isa. So perfected na po at pwede nang dumulog sa korte para for specific performance o enforce ang naging kasunduan. So in short, bagaman at kailangan po ay hindi po requirement sa validity ng bentahan yung nasusulat. Kailangan lamang po ito for registrability. Ibig sabihin, para lamang po mairehistro ang bentahan o mairehistro din at maipalipat ang property sa pangalan ng bumili. Dos Compañeras. Ibang usapin kapag ka po donation ang pinag-uusapan. Dahil in the past, tinilakay na po natin, kapag ka po donation, mahigpit po ang batas sa mga formalities o mga formalidad, yung mga requirements nito. Kailangan nasusulat, permado, ito ay notarized, in a public instrument at kailangan din po ay accepted ng pinagbibigyan. Dos Compañeras. Ayan, so bagaman at hindi requirement ang written form sa bentahan para maging valid ang bentahan, sa donation po, kung hindi ito nasusulat or kahit pa ito'y nasusulat, kung hindi notarized ang dokumento at hindi accepted, hindi po valid ang donasyon. Parang walang naganap na donasyon. Sa bentahan, ibang usapin. Partial compliance pa lamang, maaring ganap na ang bentahan at pwede nang idulog sa korte. Now, pagdating po sa donasyon ay hindi po na notarize or hindi po napirmahan o wala pong papel. Pwede ka bang dumulog sa korte na judge? Ayaw akong gawa ng deed of donation na i-promise na niya ito. Hindi mo maaari itong gawin. Dos Compañeras. Sa bentahan o judge, nagbayad na ako, ayaw niyang gawan ako ng deed of sale. Pwede mong gawin ito. Pero sa donation ay judge, pinangako na niya ito sa akin Ayaw pa niyang pirmahan. Ginawan ko na yung dokumento. Kailangan pong pilitin niya siya na pumirma. No, hindi mo pwedeng gawin ito. Napaka-strict ng mga requirements sa validity ng donation. Kaya nga po, yung mga sinasabi nito na, ipinangako ko na sa iyo ang isang tipak na lupa, o sa iyo itong mga alahas ko, pag nawala na ako, sa iyo na ang bahay at lupa, sa iyo ko iiwan. Hanggang salitaan, ang laway po ay hindi mag-i-stand sa korte pagdating sa mga donasyon. Dos Compañeras. Now, pareho po sa sale at saka sa donation, pareho po na 6% ang buwis na ipinapataw ng batas. Documentary stamp tax is 1.5%. Pero meron pong pagkakaiba pagdating doon sa mga deductions, mga exceptions, Yan po ang tatalakay natin sa ating pagbabalik. Pero meron pa rin po tayong bonus question. Anong paraan ng paglilipat ng pagmamay-ari ng property ang kailangang nasusulat, duly notarized at accepted para maging valid? Ipadala po bilang private message sa akin at Rina second page. Diyan po ako pipili ng isang mananalo na 500 pesos tonight. Magandang gabi sa iyo, Chris Malcampo Paulino. Nanunood sa atin, hindi niya sinabi kung nasaan. Chona dyan sa Las Piñas. Daddy Roel Resio, magandang gabi sa iyo. At syempre, Christopher Corpus sa Project 4, Quezon City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Sa ibang nanunood sa atin sa iba't ibang panig ng bansa, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Josie Villamor, Rexon Fernandez, gayon din Yvette Escueta, Charo Abraham, Roxanne Costo, Marites Liedo, syempre Oscarita Recta, and Ramel Maluto. Magandang gabi po. Magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras, kasama pa rin po ang nagsasalang panyara ng bayan at Attorney Rina Seco. At tonight, pinagkukumpara po natin yung sale at saka donation. Meron din po kasi silang mga pagkakaiba. At bagaman at parehong buwis ang ipinapataw, may iba pa pong pagkakaiba meron pa pong mga pagkakaiba ang dalawa.
May advantages po sa donation, may advantages din sa sale. Now, no? Syempre, binanggit ko na sa inyo na you should always reflect the intention of the parties kapag kayo ay nagdo-document sa inyong transaksyon. Okay, pero bago yan, magandang gabi po muna Jerry Sumagaysay, JC Son Fernandez, si Emma Semiliano dyan sa Antipolo City, Anthony Abrenica, Tess Valle sa Taytay, gayon din si Emma Flores sa Santa Rosa, Laguna, Marilu de Guzman at Ivy Gutierrez. I think Miss Ivy is taga Tayug, Pangasinan. Tama ba ako doon, Miss Ivy? Ayan, medyo yung iba kasi natatandaan ko na kung saang lugar kayo. Magandang gabi din po sa mga nanonood sa atin, no, sa DZRH News Television. Eto, nanonood sa atin si, nasa na ba yun? Pinipilit kong mahanap lahat para po mabati din natin at makapagbigay pugay po tayo sa ating mga tagapanood. Magandang gabi po sa inyo, Jerry Sumagaysay. Pahalos pareho lang ang mga nanonood sa atin doon. At syempre, Kenneth Arevalo is watching with you. Thank you very much. Miss Maria Teresa Lazaro, magandang gabi. At syempre, Harold Del Rosario. Ayan. Dos Compañeras. Kanina po, before we pause for commercial, binanggit ko na pareho lang. No? Dati po kasi magkakaiba, depende sa value. Depende sa value ng property na idinudonate ang donor stocks, no? Yun pong bentahan ay subject to capital gains tax of 6%. No, ito pong donation dati ay graduated, depende sa value again, no? Pero with the train law, pinag-isa na lang po, uniform na sila ng rate, 6%. Kasi yung iba nang dadaya kaya lumabas itong mga question, attorney. Ano ba? Mas maganda na bang donation o kaya ay sale, no? Palabasin ko na lang na ganito para po makatipid sa buwis. Hindi na po ganun ang sitwasyon ngayon dahil pantay-pantay na maging sa estate tax. Dos Compañeras. Kaya lang, no, doon po sa donation, no, kapag ka ang isang taong nagbibigay ay umaabot lamang or hindi lumalagpas sa 250,000 ang i-donate sa loob ng isang taon, ito po ay tax exempt, no? Exempt sa pagbabayad ng donor's tax. Basta ang kanyang donasyon hindi lalagpas ng 250,000 pesos. No? So yun po ang advantage. Unlike doon sa bentahan na walang ganong exemption. No? Ito sa 6%, masasubject lang ng 6% yung lagpas doon sa 250,000 na idinudonate mo. Dos Compañeras. Kaya lang, ano yung disadvantage, no? Kapag ka po sa donation, maari po itong ipa-revoke, no? Ipawalang bisa, ipabawi, no? Kung halimbawa po ay ito ay ginawa in fraud of creditors, no? Kapag ka donasyon, pwede itong ipabaliwala at mabalik. Kung halimbawa po ay merong intensyon, no? Itago ito sa mga pinagkakautangan o kaya naman kung halimbawa po ay naaapektuhan yung mana or mamanahin ng mga tagapagmana ng donor o yung nagbibigay. Dos Compañeras. And take note po, merong presumption na in fraud of creditors ang donasyon, no? Kapag ka ito ay ginawa ng isang taong wala nang itinira pa para sa kanya, ibig sabihin wala na siyang inireserba, no, para sa kanyang pagtanda, para magagamit niya or magagastos niya in case of emergency para sa kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan, o kaya naman ay kung wala na siyang inireserba para kung sakasakaling mag-incur siya ng pagkakautang o ng mga obligations later on, meron siyang ipambayad. So, the donation is always presumed to be in fraud of creditors when at the time of the donation, the donor did not reserve sufficient property to pay his debts before the donation. Walang inireserba, ipinamigay lahat. Syempre, kapag gano'n, di ba? Paano kung magkasakit ka? Paano ang ipambabayad mo or magagamit mo kung sakasakaling ikaw ay ma-confine sa ospital? No? So, yun po ay tinitingnan din ng ating batas. Dos Compañeras. Ayan. So, basically, yun po,
Basically, yun po yung mga pagkakaiba nila. Plus, of course, no, sa donation, no, pagka donation po, ano, yun pong property na ibinigay na pauna doon sa anak, maari po itong may compute against doon sa kanyang share, doon sa mana. Pero kung ito ay totoong bentahan at merong consideration, hindi mo ito maaring sabihin na, oy, nakatanggap ka na mula ka na nanay at tatay. So therefore, ngayong manahan, wala ka nang matatanggap pa. Hindi mo yun makiklaim kapag totoong nagkaroon ng sale. Dos Compañeras. So yan po ang kanilang mga pagkakaiba. Advantage kapag donasyon kasi yung 250,000 ay tax exempt, no? Sa donor's tax. Ang lagpas lang sa 250,000, yun po ang mabubuwisan ng 6%. Assuming of course na yun lang ang 250,000 lang or that is the only 250,000 na na-donate that year. Yan. Dos Compañeras. So, tatanggap na po ako ng mga questions. Magandang gabi muna, Phil Barbie. Magandang gabi sa iyo dyan sa Zamboanga del Norte. Buenas noches sa iyo, Maria Teresa Lazaro. At syempre, mga nanunood sa atin, Joby Barbecho. Magandang gabi sa iyo. At marami alanda. Ma'am Irene Almodovar, Marilu Calibayan, dyan sa General Santos City. Maayong gabi, ikaninyong tanan diha sa Jansan. Wilson Aldea Jr. dyan sa Zambales. Linda Natividad at Peter Lynn Sanchez sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Si Dinya Asuncion Herman sa Santa Maria, Bulacan. J. Season Fernandez, Maricor Angeles, Boboy Pertos dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Lorna Navarro dyan sa Ilagan Isabela. Leonard Acosar, classmate ko ito sa Midwest. Gayon din, magandang gabi sa iyo. Ray Mancera. Gayon din si Tita Mimi Arillo and Tito Cecil Arillo at Arillo family dyan sa Las Piñas. At syempre, mga nanonood sa atin, si Caroline Molano, Parcero Joseph Limor at Rexon Fernandez na nanonood naman sa atin sa Nueva Ecija. Ang question ni Kenneth, ang sabi ni Kenneth Arevalo, mahal mo ba talaga ako? Aba, ibigyan mo ako ng lupa. Yung iba-ibang hinihingi, no? Ito, lupa na, nako. Okay, ito yung question ni Charo Abraham. Sabi niya gano'n, halimbawa, ipamana ko agricultural land sa nephew ko. Pwede ba nahabulin ng mga kapatid ko? Alam ko po, walang maghahabol kasi lahat kami may kanya-kanyang lupa na ipinamana ng late parents namin. Okay, Miss Charo Abraham, ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay may asawa? Ikaw ba ay may compulsory heir, no? Ikaw ba ay single, walang anak, wala nang magulang, no? So, syempre, galing sa mga magulang to eh. So, kung wala ka pong magulang, wala kang asawa, wala kang anak, at wala ka na ring mga magulang, pwede mo pong ipamana kahit kanino, kahit lahat ng iyong mga ari-arian sa kung kanino mo naisin, kahit hindi mo po kadugo. Bakit? Kasi wala ka namang compulsory heir. Yung mga kapatid po, hindi mo yun compulsory heir at nagmamana lang sila kung wala kang anak, wala kang asawa, at wala ka na ring mga magulang. Yun, at saka ikaw ay walang naiwang will or naiwang last will and testament. Ibig sabihin, intestate succession na wala ka namang compulsory heir. Saka lang maaring maghabol ang inyong ang inyong kapatid kung sakasakali. Dos Compañeras. Pero for as long as valid po ang pagpapamana mo, no, idinaan mo sa tamang proseso. Take note po tamang requirements, no. Take note po kapag ka po nagpapamana, meron pong mga specific requirements ang batas. Ano ito? Either, no? Either ito ay ginawa mo sa pamamagitan ng notarial will, yung pinanonotaryo, strict po ang requirements ng batas dito, o kaya naman ay holographic will na entirely handwritten, may petsa at saka may pirma. Pero kapag ka po nawala kayo, ipapaprobate po ito. Although in the meantime, kahit buhay pa kayo, pwede na po ninyong ipaprobate ito. Ayan. Dos Compañeras. So, yun po yun, Miss Charo Abraham. Pero kung kayo po ay may mga anak, ay baka, at tapos wala nang maiwan sa inyong mga sa iyong mga anak, o maipapamana, ay baka po magkaroon kayo ng issue later on. Dos Compañeras.
Okay, meron pang question dito. Bubuksan ko itong iba pa niyang magandang gabi sa iyo. Natutuwa daw si Ma'am Joby Barbecho at maayos na ang ating signal doon sa kanila. Nakabalik na. Masaya na daw siya ngayon. Thank you very much. At syempre, ito, may question po dito si Phoebe. Magandang gabi po, attorney. Pwede bang dalawa ipalagay annotations? Ito, natira po ito kagabi. Pwede daw bang ipalagay yung ipalagay ang annotation sa title like adverse claim or at least pendants? Okay, kung halimbawa po yung adverse claim, yung wala pa po yung kaso sa korte. Pag least pendants, yun na po yung kaso sa korte. So hindi na po kailangan na dalawa ang annotation. Although pwede pong magkasunod. Ipapa-annotate niyo muna yung affidavit of adverse claim pending sa pagsasampa ng kaso sa korte because time is of the essence. But once na i-file po yung kaso sa korte, pwede po kayong ipa-annotate na ninyo yung notice of least pendants o indication or bilang notice na kalatas na ang property ay pinag-aawayan pa sa korte. Dos Compañeras. May question dito si Bibeth Maraasin, attorney, yung lupa po namin na benta po ng nanay at tatay ko noong 2005 sa barangay lang po at nagkapirmahan at may 2 taong testigo at kasulatan ng bayaran at bentahan ng may pirma ng mga magulang ko. May chance pa po ba na mabawi namin yung bahay at lupa na binenta nila kasi hanggang ngayon ay 2024 na po, nasa magulang ko pa rin po nakapangalan ang property. Dos Compañeras. Kahit po hindi pa na ipapalipat ang title or registration doon sa buyer, ay hindi na po ninyo ito mababawi. Consummated, perfected na po ang bentahan. Obligado po kayo na igalang ang transaksyon na ginawa ng inyong mga magulang. Okay, so hindi na po ninyo ito mababawi. Just because hindi pa na ipalilipat ang title sa buyer ay hindi po ibig sabihin na expired na ang bentahan at therefore nagkakaroon kayo ng karapatan na bawiin ito. Mali po yun. Iginagalang po dapat ang mga transaksyon. Wala po kayong basehan para ito ay bawiin. Dos Compañeras. May question dito si Nino. Okay, Nino. Attorney, pwede bang i-donate sa kapatid ko ang mamanahin ko? Halimbawa, pag magmamana na, sabihin ko hindi ko na po kukunin tapos bigay ko na lang sa kapatid ko para tipid po sa buwis ba? Okay, Nino. Hindi mo maaaring i-donate ang bagay na hindi mo papagmamay-ari. Sabi mo kasi mamanahin pa lang Kasi nagiging may-ari ka lang ng property na mana, kapag ka namatay na ang nagpapamana. 12 o'clock namatay, Feb 27, 706 namatay, 707 or 706, ikaw na ang may-ari ng porsyento o kapraso ng naiwan ng inyong mga magulang na namatay. Pero habang hindi pa namamatay ang nagpapamana sa iyo, wala ka pang karapatan. Ibig sabihin, in Kuwait, nag-i-expect ka pa lang, umaasa ka lang, sana ka pa lang, nandun ka pa lang sa sana, hindi ka pa nagmamay-ari nito. And in fact, habang buhay pa, pwede niya itong i-dispatcha, ipamigay kung kanino niya nanaisin. And therefore, anong ibibigay mo kung wala ka pa? Dos Compañeras. Hindi mo pwedeng ipamigay, i-donate, ibenta, i-assign ang property na hindi mo pa pagmamay-ari. Ngayon, kung halimbawa sasabihin mo na, yes, tinanggap ko na, namatay na ang nagpapamana, may share na ako lupa, 1 ektaryang lupain dahil namatay na ang magulang ko, yung 5 kaming magkakapatid, 5 ektarya ang lupain, tigi 1 ektarya kami, bagaman at hindi pa nahahati. Ngayon, paghahatian na namin, sasabihin ko na lang ay bigay sa kapatid ko, sa isa sa mga kapatid ko. Here is the thing. Sinasabi po sa ating train law, kapag ka po nagmamana at halimbawa po ay ayaw tanggapin ng isa, at gustong i-waive, hindi natatanggapin yung share niya, ibibigay mo sa lahat, magkakaroon ka ng general waiver. Yung share ko, paghahatian na lang ng lahat ng mga kapwa ko, tagapagmana, walang problema yun. Wala kang babayarang buwis
yung tinatawag na donor's tax. Pero subject pa din sa estate tax. Pero, no, kapag ang waiver mo in favor of one of your co-heirs, ibig sabihin, 5 kami magkakapatid. Si Bunso, siya yung pinakakawawa kasi batugan siya nung araw, wala siyang natapos. So therefore, siya yung pinakamahirap sa aming magkakapatid. Ibibigay ko na lang yung share ko. No, total naman mabait siya sa akin. Kapag ang waiver is in favor of only one of your co-heirs, ito po ay magiging subject sa donor's tax na 6%. Other than the estate tax na 6%. Of course, yung donor's tax ay base lang doon sa porsyento na ibinibigay mo in favor of one of your co-heirs. So, yun po ang diferensya nilang dalawa. So, kung magwi-waive ka para sa lahat, para wala kang donor's tax. Kung magwi-waive ka in favor of one of your co-heirs, other than the estate tax, doon sa buong parsela or sa lahat, sa total ng estate, meron ka pang 6% donor's tax doon sa value noong wini-waive mo in favor of someone else. Dos Compañeras. I hope that's clear to you, Nino. Ito. Merong question dito, attorney, sana po mag-episode po kayo ng tungkol sa NHA notation ng 5-year na restriction. Pero paano po matanggal sa titulo at matransfer sa nakabili? Dos Compañeras. Ito po yung Urban Housing and Urban Development and Housing Act, no, na isinasaad na may limitasyon po. Kapag ka po ikaw ay recipient ng mga beneficiaryo ng socialized housing ng gobyerno, no, ginaastosan ito, murang pabahay at hinuhulugan, ina-amortize for a period of how many years? 25 years, 30 years, mura ang inihuhulog buwan-buwan. May restriction po ito na hindi mo ito pwedeng ibenta, i-mortgage, isanla, iparentahan sa loob ng 5 taon mula sa pagkakagrant sa inyo. Now, kapag ka po ito, no, ikaw ay recipient or beneficiaryo nito at ibinenta mo ito sa kung sino man or ipinarenta mo ito, sa loob po ng 10 taon na hindi ka na maaaring mag-avail ulit ng ganitong benepisyo mula sa gobyerno. Dos Compañeras. Yun pong restriction na ito, nakalagay, nakasaad doon sa naka-annotate doon sa title ng property, mapapatanggal lamang po ito, assuming na nag-lapse na po yung 5-year restriction. Pero yun pong, usually ito yung naka-mortgage, no? Kapag ka po ganito, ay hindi mo rin mapapatanggal yung mortgage. Bakit? Hanggat hindi natatapos, hindi nare-release yung mortgage. Ibig sabihin, hindi natatapos ang pagbabayad sa property. Dos Compañeras. Ayan. So, yung nagtanong tungkol sa socialized housing, sana po ay nasagot natin ang inyong katanungan. Meron na po tayong previous episode on this, ano? Pero in essence, in short, yun po ang pinakamabilis, pinakamaiksing sagot sa inyong katanungan. Okay, merong question si Miss Maria Teresa Lazaro. Attorney, gusto ko pakasalan. Attorney, gusto ako pakasalan. Na papagawan niya daw ako ng bahay. Pensyonado na din po siya. Magkakaroon ba ako ng karapatan sa kanyang mga pag-aari kung ako'y papakasal o wala? Okay. Dos Compañeras. Kung kayo po ay magpapakasal, no, pareho kayong libre na magpakasal. At kung wala naman kayong prenuptial agreement, no, pareho kayong Pinoy, dito kayo ikinasal sa Pilipinas, at wala kayong prenuptial agreement, at kung halimbawa meron siyang, nagkaasawa na siya nung una, pero for as long as settled na yung estate ng kanyang napangasawa, nagkaroon ng liquidation of properties, then, no, yun pong inyong mga properties moving forward, no, kayo po, once na magpakasal kayo, yun ay absolute community of property. But only, no, as to yung properties sa kanya, applicable sa kanya ito, as to properties acquired during the marriage. Kasi nirirespeto po yung heirs doon sa, legitimate heirs doon sa previous marriage. Dos Compañeras. Kung wala naman po siyang previous na pamilya o kaya hindi legitimate ang kanyang relationship sa kanyang kinasama nung araw, no, hindi kasal, pareho pa din po, mag-ooperate absolute community of property, lahat ng ari-arian na na-acquire niya bago pa kayo ikasal ay pagmamay-ari na ninyong dalawa. Yan. Dos Compañeras.
Okay, may next question dito. Tungkol po sa deed of sale at deed of donation as seller or buyer ng lupa, ano po bang mas mabuti sa dalawa? Dito po ako sa Canada nakatira, pero bala ko na pong mag-retire sa Pilipinas. Salamat po and God bless you po palagi. Always listening, Carlo. Okay, Carlo, nabanggit na natin yung sale at saka yung donation. Sa seller, syempre, yung seller sa deed of sale, unless of course na pag-usapan ninyo, yung capital gains tax at documentary stamp tax ay pasagot mo bilang ikaw ang kumita sa transaksyon kung ikaw ang nagbenta. Yung buyer, yun na sasagot ng transfer taxes and other fees, no, para mailipat sa kanya yung title ng property. But of course, this is pwede itong mapag-usapan ninyong dalawa. Sa deed of donation, ang donation, again, no, ay subject din sa 6% na donor's tax. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang magbubuwis. Ikaw ang mababayad ng buwis. Although, pwede rin po itong mapag-usapan ninyong dalawa na ikaw ang pinagbibigyan ko, ikaw na ang sasagot sa donor's tax. Ayan. And syempre, pag ikaw nagbibigay at yun lang ang donasyon mo, first 250,000, exempt pa po sa donor's tax. In excess of 250,000, yung sobra lang po ang magiging subject to donor's tax na 6%. Dos Compañeras. Okay, may sabi dito si Ali. Sana po next time tungkol naman po sa Macedalo. Ang Macedalo po, ilang beses na nating tinalakay, pero kapag ka po nakadalawang taon kayo ng paghuhulog, ay meron po kayong mga karapatan na reimbursement. But of course, no, ito po ay hindi buo. Depende po sa haba ng inyong paghuhulog na. But of course, hindi po kayo mazizero kapag lumagpas po tumungtong ng 2 taon ng inyong paghuhulog. Dos Compañeras. May mga palugit din po na binibigay ang batas. Pwede po ninyong balikan ang ating mga previous episode. Balikan po ang Dos Compañeras. Nandun po lahat na nakakompile. Nakapost po sa ating page yung previous episodes. Nasa YouTube din po. Hanapin nyo lang po Dos Compañeras. Dos Compañeras. Okay, yung byudo at may mamanahin sa nanay niya. Okay, yung mana po niya, kanya lang po yun. Kung byudo po siya, yung properties po, nire-reserva po yun, no? Yung properties acquired bago kayo magpakasal, inire-reserva po yun para sa kanyang mga legal na tagapagmana sa unang asawa. Yun. So, kaya lang, magkakaroon po kayo ng karapatan once na ikinasal na kayo doon sa properties acquired during the marriage. Dos Compañeras. Okay, good si Apolinario Madrisa. Good evening, attorney. Apat po ang anak ko, may 2 lote ako, tig 300 square meters isa. Ginawa ko, pinamana ko na sa pamamagitan ng donation. Maggastos lang, may titulo na sila bawat isa. Bilang magulang, masaya po ako. Oy, congratulations sa mga anak ninyo. Dos Compañeras. By the way, kapag ka po pag dumaan po kasi ng yung umabot ng nawala na kayo, yung may-ari ng property, meron pa rin pong deduction. Isa rin po yung advantage kapag ka po sa pamamagitan ng pagmamana. Bakit, no? Bakit maganda kapag umabot sa manahan? Kasi may estate tax pa rin po, pero meron po kasing tinatawag na standard deduction na lahat po, hindi mo na kailangan itong hanapan ng resibo, gawa ng justification, automatic po sa ilalim po ng train law na meron pong deduction na 5 million pesos doon sa estate ng namatay. Anong ibig sabihin nito? Kung lumagpas po lamang ng 5 milyon, saka magbubuwis ng 6% doon sa lagpas na 5 milyon. Kung hindi pa po umabot sa 5 milyon, napaka-minimal na lang po ng babayaran ninyo dahil hindi po ninyo kailangang i-justify yung 5 milyong pisong standard deduction. Plus, of course, no, yung family home, claimable din po yung amount nun up to 10 million pesos. So, yun po ang advantage naman. No? So, yung 6%, kung lumagpas lang yun after deduction, yun na lang maiwan after the deductions, nun po ang pagbabatayan ng 6%. Dos Compañeras. Yun nga lang po, medyo tedious po mag-asikaso nitong mga papeles na ito.
Okay, magko-commercial po muna tayo pero meron po tayong bonus question again. Ano ang paraan ng paglilipat ng pagmamay-ari ng property na kailangang nasusulat, duly notarized at accepted ng buyer, accepted ng tumanggap para maging valid? Ipadala po bilang private message sa akin, Attorney Rina, second na page. Doon ko po kukunin ang winner tonight. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras, Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, and Ate Cathy Seco. Advance happy birthday sa'yo. Dos Compañeras. Advance happy birthday din sa'yo, Miss Adi Socrates. At syempre, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Donation versus sale. Yan po ang tinatalakay natin tonight. At syempre, nabanggitan natin yung mga advantages and disadvantages. Sa donation, once perfected, no? Ito po ay wala nang bawian, no? Kailangan kang pumunta sa korte para bawiin mo yung property mo o matras ka sa bentahan. Pero dapat meron kang valid na rason. Kung wala, ay wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Pero kapag ka po donation, no? Pwede po itong ipa-revoke, no? Ng ibang tao na walang, kumbaga, hindi katatas pulong, walang kinalaman sa donasyon ninyo. Pero no, kung siya isang creditor, no, ay may pagkakautang po sa akin yung may-ari ng property, ibinigay po, hindi pa ako nababayaran, ay wala na po siyang property para ibayad sa akin, no, kung sakasakali, pwede po yun. Kasi presumed in fraud of creditors. Kaya naman, tagapagmana po ako, binamigay na po lahat, wala na po ako matatanggap. O binigay po lahat sa kapatid ko, paano naman po ako? Wala na pong matitira sa akin, no? Or binigay po, prejudice na po ako bilang isang tagapagmana. Dos Compañeras. Yun po yung disadvantage doon, no? Kaya yung mga iba dyan na, binigay na po. Kung sakasakali, makakount pa rin po ito, no? Ikasama pa rin po ito sa collation later on dahil napauna na, binigay. Pero kung totoong bentahan, wala nang magagawa, no? Yung ibang mga tagapagmana. Basta nagkaroon ng bentahan sa pagitan noong may-ari ng property at nung halimbawa nung anak na isang compulsory heir. Basta totoo ang bentahan. Dos Compañeras. Pero kung ito ay kunyarian lang na nagkabentahan, ay hindi po, no? Pwede po, ito ay hindi po, pinalabas lang po ito. May karapatan po ako sa property dahil pinalabas lang po ito na bentahan kahit hindi naman, no? Nanluloko po si nanay at tatay. Anyway, eto may question po dito. May question po dito, si Ellen Jeronimo. Sabi niya, yung standard deduction po ba ay based sa zonal value ng property? Actually, Miss Ellen Jeronimo, it's not the whether, hindi sa kondisyon na property, sa kondisyon na hindi real property, sa kondisyon na magkano regardless, no? Basta 5 milyon ang automatically madideduct doon sa inyong sa estate na i-compute. Ayun, ibig sabihin, kung halimbawa 5.5 ang value ng total estate, yung pinagsamang real property, shares of stocks, alahas, ano pa ba, cash deposits, basta yung total nun, regardless kung ano man ang uri ng property na ito, 5 milyon po yung tinatawag na standard deduction. So ibig sabihin, kung 5.5 ang total value of the estate, 5 milyon ang mababawas sa na hindi bubuwisan at 0.5 milyon na lang po ang magiging subject doon sa 6% na estate tax. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Odette Oxales. Si Ma'am Violeta Zambrano, okay lang po na malate, no? Pwede po ninyong balikan yung ating previous talakayan. May question pa po dito. Josefina Fajardo, magandang gabi sa iyo. Chinky Porly Andrade. Itong si Marta Santos. Kasal po ako West 2006. Pagdating 2009, hiwalay na po kami. 2022 po ay may kinakasama na ako bago. Pwede po ba kaming magkasal, magpakasal, ma'am? Hindi pa po kayo pwedeng magpakasal hanggat hindi po na-terminate ang inyong kasal, hindi declared, hanggat hindi declared na void o kaya naman ay annulled ang inyong kasal, hindi po kayo maaring magpakasal sa iba habang buhay pa ang inyong unang asawa. Dos Compañeras. Thank you very much sa mga informative na video nyo. Malaking tulong po ito sa amin. Ask ko lang kung pwede yung
pwedeng yun lang munang CGT or capital gains tax at documentary stamp tax ang babayaran ko to avoid high penalties. Notarize na po yung deed of sale. Again, salamat po. Okay, pwede po ito, no? Later na po ninyo babayaran yung mga iba. Ang importante lang po kasi ang requirement po doon sa capital gains tax ay babayaran nyo within 30 days from the execution of the sale. At the same time, yung documentary stamp tax on or before the 5th day of the month following your transaction. So, hindi na po kayo magpi-penalty doon sa mga ibang babayaran niyo. That is of course, no? Kung sakasakali po, hindi pa ninyo ipapalipat ang title ng property sa inyong pangalan. Dos Compañeras. Ayan. So, ito po, by the way, yung nagtanong nito, pwede po ninyong iparehistro yung sale, ipa-annotate na po ninyo doon sa title na existing doon sa Registry of Deeds para po kung sakasakali mawala yung title ninyo or kung magka-problema, yung owner's copy ay hindi po maitransact ang property at meron na agad warning na naibenta na ang property na ito kay Rina Seco. Ganon. Dos Compañeras. Okay, ang tanong sa ating bonus question, dahil wala na po tayong oras, binapaalalahanan na ako ni Kenneth Arevalo at ni Gael Enriquez. Ang tanong, anong paraan ng paglilipat ng property or pagmamay-ari ng property ang kailangan na susulat, duly notarized at accepted para maging valid? Ang sagot, donasyon. Okay, no? Ang winner po natin, ang dami kong binuksan pero hindi po naka-follow sa atin. So, ang winner po natin tonight, ang sagot niya ay donation. Hindi ko tinanggap yung deed of donation. Although marami din sumagot ng donation, the deed of donation is the document. Pero yung paraan ng paglilipat is donation. Okay? Ang sagot niya, donasyon. Congratulations sa'yo, Romel Cayabyab. Ipadala lamang po sa akin bilang private message ang inyong GCash number at ipapadala ko po ito bago matapos ang linggong ito. Ibig sabihin I have until Saturday to transfer the fund. Ini-schedule ko lang po dahil masyadong meticulous at lagi na lang offline, parang ganun ang sitwasyon ng aking bangko. Anyway, magbabalik po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Nakasama po ninyo tonight, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.